Kahit mapanganib at may banta sa kanilang kalusugan, nilulusong ng ilang manggagawa ang dagat ng basurang inanod sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Mano-manong hinahakot ang sangkaterbang plastik, styrofoam, pira-pirasong kahoy at pati mga patay na hayop. At mahirap, maparok ng mga anak ko pa siya makatrabaho kong ganito sa kahit marurumi. Buhay sila, maparad ko lang sila. Ilang taon na nila itong trabaho, kaya wala na raw bahid ng pandidiri. Pero daing nila, Sino gumawa niyan kundi tayo pa rin? Walang ibang gumawa niyan kundi tayo lahat. ayon sa MMDA, humigit kumulang 500 tonelada na ng basura ang nahakot sa estero. Hindi mabubulok ang mga basura na nakukuha natin dyan sa mga waterways. Ang plastic na yan, kahit abutin ang mga apo ng apo natin, hindi yan masisira ng basta-basta. So yan ay kailangang matanggal talaga kasi pag hindi yan natin tinanggal, mapupunta yan sa ating pumping stations. At the end of the day, magbe-breakdown ang pumping station natin. At mapapaliit niyan ang capacity ng ating water channel. Ito raw ang kauna-unahang beses na ganito karaming basura ang napadpad sa estero. Ayon sa Parañaque LGU, nasira kasi ang trash trap sa bungad ng water channel dahil sa lakas ng agos ng tubig sa kasagsagan ng pag-ulan dulot ng habagat. Ang basurang inanod sa estero ng Parañaque galing daw ng Manila Bay, kung saan sangkaterbang basura rin ang nagpalutang-lutang. Pero lumang problema na raw yan. Pangkaraniwan na to. Kahit na medyo po sa kalooban namin, tulong-tulong na lang po kami. Siyempre, galit sa mga mamamayan natin, bakit ganyan karami? Dapat dabi sa magandang tabi nila. Hindi yung ganyan na tapon ng... Ang Metro Manila Council may inaprubahan ng hanggang 5,000 pisong multa sa mga mauhuling basta-bastang nagtatapon ng basura.